ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi basta nakukuha ang respeto dahil hindi rin ito basta pwedeng ibigay. Kailangan mo munang ayusin ang buhay mo kung gusto mong respetuhin ka ng ibang tao. Ikaw kabarangay, kaya mo bang makisama sa taong hindi marunong magbigay ng respeto sa bahay mo? Dear Papa Dudut, ang respeto daw ay binibigay sa mga taong marunong rumespeto. Dahil hindi lahat ay deserve na marespeto. Hi po sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayong tanghali, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kai. 27 years old at nagtatrabaho bilang isang IT department. Isang IT. At matagal na po akong nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Estudyante pa lamang ako ay avid listener niyo na po ako. At hindi ko naisip na darating ako sa point na sulat ko naman ang maririnig kong binabasa ninyo sa radyo. Dalawa lamang kaming magkapatid ni Kuya Larry. Kaya masasabi ko na close kaming dalawa. Hindi kami clingy sa isa't isa pero kapag oras na may problema ako, nakakapagsabi naman ako sa kanya at ganon din siya sa akin. Nakakapagkwento din ako ng mga tungkol sa naging girlfriend ko noon. Pero mas madalas siyang magkwento kasi mas marami siyang naging karelasyon. Isa na nga doon si Ate Shen na palagi niyang bukang bibig kapag nagkwekwentuhan kaming dalawa. Hanggang sa dinala na niya ito sa bahay at pinakilala sa amin ni Nanay Papa Dudut. Hoy Ate Shen, ako na dyan sa ginagawa mo sa lababo. Ayos lang. Ako nang magliligpit ng mga pinagkainan natin, Kai. Ay nako, bisita ka dito kaya dapat hindi ka nagliligpit. Hindi naman ako basta bisita lang dito sa bahay nyo. Girlfriend ako ng kuya mo, kaya ibig sabihin, may responsibilidad din ako dito sa bahay. Pero nakakahiya naman sa'yo. First time mo dito sa bahay tapos ikaw pang nagliligpit ng mga pinagkainan natin. Sus, ayos lang yun. Sanay naman akong magligpit sa bahay namin Sigurado ka ba na ayos ka lang dyan, Ate Shen? Oo naman. Lumabas nga pala yung kuya mo para bumili ng ice cream. Sabi ko nga sa kanya, wag na pero gusto niya yatang manood tayo ng movie sa sala mamaya. Mahilig talagang kumain si Kuya Larry ng ice cream habang nagmo-movie marathon kami. Kaya pala ayaw niyang paawat sa pagbili ng ice cream. Ay, siya nga pala. Dalhin mo na pala kay tita yung mainit na tsaa na nasa lamesa. Nag-iinit kasi siya ng tubig kanina para sa tsaa niya. Sabi ko ako nang magbabantay. Sige, dadalhin ko na to sa kanya. Nay, eto na po ang tsaa niyo. Oh, bakit ikaw ang nagdala niya? Nasaan si Shen? Nagliligpit po Hinayaan mo lang siya magligpit mag-isa sa kusina? Opo, kasi ang sabi niya, siya na raw po ang bahala dun. Sinabi ko na nga po na dapat hindi siyang nagliligpit kaya lang ayaw niyang paawat dun sa kusina Hayaan mo na at mukhang masipag talaga ang batang yan. Masipag agad? Hindi ba pwedeng nagpapakitang gilas lang? Ay, hindi, joke lang yun Baka isumbong niyo ako kay kuya, papagalitan pa ako nun mamaya. Naku, ikaw talaga kung ano-ano sinasabi mo dyan. Pero mukha namang mabait ang girlfriend ng kuya mo, di ba? Opo. Medyo madaldal din po siya. Ang dami niyang kwento habang kumakain tayo kanina. Kulang na lang. Gawa niya ng nobela yung talambuhay niya. Naku, yun nga ang nakakatuwa kasi mas nakikilala ka agad natin siya sa mga kwento niya. Pero hindi rin po tayo sigurado kung gaano ba katotoo yung mga kinuwento niya kanina. Naku, ikaw talaga anak. Baka marinig ni siya niyang sinasabi mo. Ikaw talaga, joke lang po ulit yun. Ako sana talaga hindi na magpalit ng girlfriend ng kuya mo, ano? Oo nga po, Nay. Nakakapagod na rin po tandaan yung mga pangalan ng mga nagiging girlfriend niya.
Pero ramdam ko naman po na seryoso siya kay Ate Shen. Kasi iba yung nakikita kong kislap sa mga mata niya sa tuwing titingin siya sa girlfriend niya, di ba? Nako, napansin mo rin pala yun, ano? Opo, Nay. Hindi ko yung nakita sa ibang naging girlfriend niya noon. Sana lang walang tinatagong kakaibang ugali itong si Ate Shen. Papa Dudut, masasabi ko noon na si Ate Shen ang isa sa mga pinakasineryoso na girlfriend ni Kuya Larry. Iba kasi ang nakikita kong kinang sa mga mata niya sa tuwing magkikwento siya tungkol dito. Pwera biro pero nakikita ko kung paanong kiligin ang kapatid ko sa girlfriend niya. Hindi niya lang sa akin kinakwento si Ate Shen kung hindi pati na rin sa mga magulang namin. At sobrang excited talaga siya na makilala namin ito. Palagi niyang binibida kung gaano kaganda, kalambing at kabait si Ate Shen. May ilang girlfriend na si Kuya Larry na pinakilala sa amin noon at masasabi ko na hindi si Ate Shen ang pinakamaganda o pinakamabait, pero maayos naman ang pakikisama niya sa amin. Natuwa pa nga si nanay na tumutulong siya sa pag-aayos at pagliligpit ng mga pinagkainan namin ng gabi na yon. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba akong nararamdaman sa ugali niya, Papa Dudut. Yan! Agawin mo ang bola! Sige! Yan, dali! Takbo, bilis! I-shoot mo na! Bilis! Dali! Ayun! 3 points! Wow! Galing talaga na idol ko! Wow! Kay. Oh, Kuya Larry. Aga mo umuwi ngayon ah. Oo, kasama ko Ate Shen mo. Hi, Kai! Hello Ate Shen. Upo ko. Pasensya na, medyo maingay dito sa sala eh. Nanonood kasi ako ng basketball. Ayos lang. Teka, i-off ko lang tong TV. Si nanay pala nasan? Lumabas para bumili ng pusit. Nagre-request kasi si tatay ng adobong pusit para sa hapunan mamayang gabi. Ganun ba? Bakit pala may dala kang malaking bag, Kuya Larry? Mga gamit ni Shen yung laman nitong bag. Dito muna kasi siya titira pansamantala sa bahay. Mga 2 linggo lang naman, habang hinihintay ko na maayos ang papeles ko para sa pagtatrabaho ko sa Taiwan. Mag-a-abroad ka pala, Ate Shen? Oo, sana nga marilis na kaagad yung working visa ko para matuloy na ako sa Taiwan. At habang naghihintay siya ng visa niya, dito muna siya sa bahay natin. Huwag ka mag-alala, masipag sa mga gawaing bahay itong si Shen. Di ba, babe? Oo naman, syempre. Wala naman tayong magiging problema sa mga gawain dito sa bahay. Kasi mas masipag pa rin ako, Kuya Larry. Mukhang magtatalo pa nga kayo ni Shen pagdating sa paglilinis dito sa bahay. Nay, ang sarap naman itong turon na niluto niyo. Nako, nilagyan ko kasi ng langkayang niluto kong turon. Kaya naman pala, ibang lasa ngayon eh. Ngayon lang din kasi ako ulit nakakuha ng hinog na langka dyan sa likod ng bahay natin eh. Naku, buti po, hindi nabulok yung langka na nakuha niyo. Kasi nung nakaraang buwan po, lahat ng bunga ng isang puno, puro bulok na langka na po eh. Ay oo, ang dami ng uod nun kaya wala na akong napakinabangan na laman. Ang hirap din po kasing tsumempo ng hinog na langka. Kaya nakakamiss talaga yung turon nyo na may langka sa loob tapos mainit-init pa kasi bagong luto. Alam kong paborito mong merienda yan. Kaya yan ang naisip kong lutuin ngayong hapon. Oo nga pala. Kailangan kong pumunta kina Aling Maring ngayon dahil maniningil ako ng utang. Nakalimutan ko. Ilalagay ko na sa lababo tong pinagkapehan ko ha. Sige po, Nay. Ako na pong magliligpit mamaya. Ay, Kai! Bakit naman nandito pa sa lababo at hindi mo pa niligpit yung mga pinagkainan mo kaninang tanghali? Po? Hindi po sa akin yan, Nay. Kay Ate Shen po yan. Kumain po siya habang naglalaro ako ng video game eh. Ang sabi niya, babalikan at ililigpit niya rin po kaagad yan. Dapat niligpit mo na rin kanina. Inipis na naman tuloy itong lababo natin, oh.
Sige po, Nay. Ililigpit ko na rin po kaagad pagkaubos ko nitong kinakain kong turon. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano pero nararamdaman ko kaagad na pakitang tao lamang si Ate Shen sa pagiging mabait niya sa amin noong mga unang araw na nakilala at nakasama namin siya. Siguro nga ay tama yung sinasabi ng mga kaibigan ko na magaling akong bumasa ng mga personality ng isang tao kahit na isang beses ko lamang nakakasama. Yun kaagad ang nakita ko kay Ate Shen at hindi ako nagkamali ng isama siya ni Kuya Larry para pansamantalang tumira sa bahay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa pagkakatanda ko ay 2 linggo lang dapat sa bahay si Ate Shen. Pansamantala lang daw siyang titira sa bahay habang wala pa siyang trabaho. At ilang araw pa lamang siya sa bahay nang lumabas na nga ang totoong ugali niya. Yung pagiging tamad niya sa gawaing bahay na pinagtitiisan ko na lamang kesa pagmulan pa ng away. Ang nasa isipan ko ay aalis din naman kaagad siya kaya magtitimpi na lamang ako ng inis na nararamdaman ko. Kaya lang yung 2 linggo na dapat na pag-i-stay niya sa bahay ay umabot ng 1 buwan hanggang sa hindi ko na namalayan kung gaano na siguro katagal na nakatira sa bahay namin, Papa Dudut. Ay, sa wakas, nakauwi na rin ako. Parang masyado kayatang ginabi ng uwi ngayon, anak. Nay, grabe po kasi yung traffic pa uwi kanina. Ganun talaga kapag Biyernes na ng gabi. Hindi ka pa nasanay. Naku, iba po yung traffic kanina, Nay. Akala ko makakatulog na ako sa biyahe ko eh. Yan ang iiwasan mong mangyari. Dahil baka na mamadukutan ka sa jeep kapag nakatulog ka. Kaya nga po pinipigilan ko talaga na mapapikit kasi baka mapalalim ang idlip ko kapag nagkataon. Naku, kapag ganitong panahon pa naman ng tag-ulan, laganap ang mga masasamang loob, lalo na yung mga snatcher na yan. Nay, kahit ano naman po ang panahon, hindi nawawala ang masasamang loob sa paligid. Kaya nga dapat, palagi ka nag-iingat sa mga biyahe mo. Kasi hindi mo alam yung katabi mo snatcher na pala. Ang bilis pa naman ng mga kamay ng mga yon. Grabe nga po. Para silang mga magician sa bilis ng kamay nila kapag nagnanakaw ng cellphone. Ginagalingan nila masyado kasi yun lang ang pinagkakakitaan nila Mabuti nga sana kung pag nanakaw lang ang ginagawa nila. Yung mga iba doon, sinasaktan pa yung mga pinagnanakawan nila. Yan nga po yung mas malalang ginagawa nila. Oh, ano po palang ginagawa niyo dyan sa lababo, Nay? Eto, kinukuskus ko lang yung pinaayos na lababo kanina. Bakit? Barado na naman po ba? Oo, pero natanggal naman na yung bara. Kailangan lang iwasan na magtapon ng malalaking ulam dito sa butas ng lababo. Si Ate Shen lang naman po ang tamad magtapon ng mga tira-tira niyang pagkain sa basurahan. Ayan ka na naman sa Ate Shen mo, Hakay. Totoo naman po ang sinasabi ko. Ilang beses ko na siyang nahuli na dyan sa lababo tinatapon yung mga buto na pinagkainan niya. Baka naman kasi yung pa yung mga unang araw niya dito sa bahay. Hindi, Nay. Hanggang ngayon nakikita ko pa rin siya na ginagawa yun. Sinabihan ko na nga siya. Hindi niyo lang po talaga siya netsetsempuhan. Ano po palang ulam natin at medyo nagugutom na rin po ako. May 2 piraso pa ng manok dyan sa lalagyan na tinatakpan ng plato. Uy, saktong-sakto po pala sa akin tong ulam, Nay. Wag mong uubusin yan ha. Hindi pa kumakain ng hapunan si Shen. Pero, Nay, 2 piraso na lang po ito. Oo nga, kasi tig-1 piraso kayo dyan. Hala. Yung pakpakan para sa'yo, yung petsyo, itira mo kay Shen dahil paboritong parte niya raw yon. Nay, napakaliit po ng pakpak nitong manok ko, ang payat nito. Abay, kung mabiting ka dyan, may munggo pa dun sa rep, initin mo na lang. Ay, naku, mamaya na lang po, Nay. Parang bigla akong tinamad kumain Magpapahinga na lang po muna ako sa kwarto. Sandali nga. Bakit parang may nagbago sa pwesto ng mga gamit ko? Saka, nasan yung power bank ko dito sa lamesa? Baka hiniram lang ni Kuya Larry. Ay, makapagpalit na nga lang muna ng damit.
Papadudot mas lalong nadagdagan ang inis ko kay Ate Shen dahil sa pagiging feeling special niya sa bahay namin. Imagine wala na nga siyang ambag sa mga gastusin sa bahay tapos ay kailangan na palaging may pagkain para sa kanya. Paano naman ako na pagod sa pagtatrabaho para makatulong sa mga gastusin? Alam ko na mas may karapatan ako sa mga pagkain sa bahay kesa sa girlfriend ng kapatid ko. Mabuti na lamang at pilit ko pang nahahabaan ang pasensya ko ng mga panahon na yon. Kasi sa totoo lang ay napakarami ko nang gustong sabihin noon na pilit ko lang pinipigilan, Papadudot. Ang bilis namang magkaroon ng alikabok nitong sahig namin. Lalo na dito sa ilalim ng sofa. Oh, Kuya Larry, aalis ka? May kailangan akong ipaprint ng mga dokumente. Baka sumabay na ako kay siya umuwi mamaya kasi may naasikaso rin siya para sa working visa niya. Dito rin ba kayo maghahapunan? Ako kasi ang magluluto ng ulam mamaya eh. Baka hindi na. Sa labas na lang siguro kami kakain. Sige. Hindi ko na kayo ipagluluto ni Ate Shen mamaya Wag na. Lalabas na ako ha. Sige kuya, mag-iingat ka. Sige. Mabuti naman at hindi kakain dito yung sampid sa bahay. Kunti lang tuloy ang kailangan ko lutuin mamaya. Ayos. Nasaan ba yun? Parang naalala ko na dito ko lang sa kahon yun inilagay. Nay, anong hinahanap nyo? Yung pulang duster ko na nilabhan ko noong isang araw, hindi ko makita. Wala po ba sa kwarto nyo ni tatay? Wala nga eh. Alam mo ba, nakahapon ko pa hinahanap yon. Saan naman po kaya mapupunta yun? Kayo lang naman po ang nagdaduster dito sa bahay. Ayun nga, hindi ko nga rin alam. Sigurado naman kasi akong nilagay ko lang yun sa aparador kasama ng mga ibang pambahay ko eh. Baka po nahalo lang sa ibang damit. I-check ko po mamaya ang mga gamit ko. Baka doon ko na ilagay yung duster nyo. Mabuti pa nga. Nay! Kain na po tayo! Mabuti naman at maaga ka nagluto ngayon ng hapunan. Ngayon lang po kasi ulit ako nawala ng pasok sa trabaho. Panay rest day overtime po kami nitong nakaraan. O tara Nay, kain na po tayo. Aba, mukhang masarap tong luto mong ginataang gulay ah. Nilagyan ko po ng maraming gata para maiba naman sa ulam natin ng isang linggo. Si tatay nga po pala. Ayun, lumabas muna para bumili ng polo na isusuot niya sa kasal nung pinsan mo. Teka, akala ko po ang sabi niya nung nakaraan may polo na raw po siya nagagamitin. Naku, ayun nga eh. Ilang araw ko nang hinahanap yun, hindi namin makita. Bago lang po yun, di ba? Oo, isang beses pala nagagamit ng tatay mo. Naku, saan naman po kaya yun naitabi? Sayang. Hindi ko nga alam eh. Gustong gusto pa naman ng tatay mo ang kulay ng polo na yun. Alam ko po kasi nakita ko na tuwang-tuwa siya nung sinukat niya yun eh. Naku, sana po makakita siya ng ganong kulay din na polo, no? Naku, sana nga, Kai. Kung bakit ba naman kasi nagiging makakalimutin na ako? Kung saan-saan ko na yata na ilalagay yung mga gamit namin ng tatay mo eh. Papadudot mula nang tumira si Ate Shen sa bahay ay madalas na may nawawalang mga gamit sa amin noon. Nung una iniisip ko na nagkataon lang talaga yon, pero habang tumatagal ay napapadalas na ang pagkawala ng mga gamit namin. Ayoko talagang magbintang pero sobrang sakto kasi ang pagtira niya sa bahay sa pagkawala ng mga gamit namin. Gusto ko na nga rin sanang diretsyong tanungin noon si Ate Shen. Pero pinipigilan ko ang sarili ko kasi wala namang akong kahit na anong hawak na pruweba. Isa pa ay maliliit na gamit lang naman namin na mga nawawala noon. Iniisip ko rin na ano namang gagawin ni Ate Shen sa mga nawawalang gamit namin kung siya talaga ang kumuha noon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, habang tumatagal ay lalong lumalala ang hindi magandang ugali
at pakikisama ni Ate Shen. Lalo na kapag ako lang ang kasama niya sa bahay. Lumalabas talaga ang totoong sama ng ugali niya at katamaran niya. Hindi lang pagiging tamad niya ang isyo ko kung hindi ang pagiging makalat at burara niya. Kung saan-saan nagkakalat ang mga damit niya na madalas ako pa ang naglalagay sa laundry basket. Tapos palagi niya ring iniiwan sa lababo ang pinagkainan niya nang hindi niya nililigpit. Gusto ko na siyang pagsabihan noon kaya lang baka ako pa ang pagalitan ni nanay. Kaya naman tiniis ko na lamang lahat ng hindi magandang pag-uugali niya. Lalo na at sinabi ni Kuya Larry na malapit nang umalis sa bahay si Ate Shen, Papa Dudut. Uy, ang laki ng chicken na sinerve sa akin. Mukhang mabubusog ako nito. Solid. Kai? Uy, Jasmine, ikaw pala yan. Bakit nandito ka sa fast food ng ganitong oras? Magdi-dinner kasi muna ako bago umuwi. Wala ba yung nanay niyo sa bahay ngayon? Nandun naman, kaya lang baka mabitin na naman ako sa ulam na tinira niya sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi nasa bahay pa rin yung girlfriend ni Kuya Larry. Ang lakas-lakas nun kumain tapos gusto pa ni nanay, ipagtira ko siya ng ulam palagi. Lo, bakit naman ganun? Ay, ewan ko ba dun kay nanay. Masyadong nagiging mabait kay Ate Shen kahit hindi pa naman siya asawa ni Kuya Larry. Buti sana kung mabait o maganda rin ang ugali pero hindi eh. Hindi pala maayos yung ugali ng girlfriend ng kuya mo? Ay naku, kung alam mo lang Jasmine, nakakairitang ugali nun. Kapag nasa bahay si na Kuya Larry, sipag-sipagan siya. Pero kapag kami na lang ang tao, hindi niya magawang iligpit yung mga plato o baso na pinagkakainan niya. Ay, iba palang ugali niya talaga, no? May pagka-plastic. Ganyan nga, kaya naiirita talaga ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung anong nagustuhan ni Kuya Larry sa kanya. Hay nako, may mga tao kasing magaling magpanggap na mabait sa harap ng iba. Eto pa, ang nakakainis pa, kuhang-kuha niya ang loob ni nanay. Palagi siyang kinakampihan ng mga yon. Yung simpleng ulam na nga lang namin sa bahay. Kailangan palagi pang mas malaki o mas marami yung parte niya. Ay naku, nakakairita nga yan. Kaya pala dito ka na sa labas kumakain. Oo, kasi kapag kasama namin si Ate Shen kumain sa bahay, hindi na talaga ako mabubusog. Alam mo, mas okay na kausapin mo na lang ang kuya mo tungkol sa girlfriend niya para hindi na lumalaki pa yung issue mo sa kanya. Hello kuya? Pwede ko bang hiramin yung slacks mo? 3 slacks yung pants ko. Anong kulay yung kailangan mo? Meron ka ba nung kulay beige? Yung kasi kailangan namin sa party next weekend eh. Meron akong ganyang kulay sa kwarto. Yun, sakto. Hindi na ako bibili kasi magkasing sukat lang naman tayo ng pantalon eh. Oo, kaya wag na. Kasi hindi ko rin nagagamit yung mga yon. Check mo na lang sa para doon sa kwarto ko. Wala naman doon si Shen kasi sabay kaming umalis kanina kaya pumasok ko na lang doon ha. Sige kuya, papasok na lang ako sa kwarto mo ha. Okay, ibababa ko na rin tong tawag. Salamat ulit kuya, bye. Saan nga dito yung mga pantalon ni Kuya Larry? Mga t-shirt niya to, polo. Ito. Nandito yung mga pantalon niya pero wala dito yung mga slacks ah. Nasaan ba yan? Ayun, ito. Nakita ko na rin sa wakas. Nandito lang pala sa ilalim kasi siguro hindi niya na masyadong ginagamit. Ha? Teka. Ano tong kahon na nasa ilalim? Mabuksan na. Uy! Mga gamit namin to ah. Alam ko to, power bank ko to. Sombrero ko. Duster ni nanay, polo shirt ni tatay, kung ano-ano pa. Bakit nandito ang mga to?
Sinong naglagay ng mga gamit na to dito? Ate Shen? Teka, hindi kaya si Ate Shen? Papa Dudut, tuluyan nang nasira ang peace of mind ko sa bahay namin mula nang tumira doon si Ate Shen. Mula sa pakikisama ko sa kanya, sa pagtitiis ko ng hindi niya magandang pag-uugali at sa pagtatago ko ng sekreto niya. Ang sekreto na siya ang kumukuha ng nawawalang gamit namin sa bahay. Gusto ko na ring sabihin yon noon kay nanay. Kaya lang ay may sakit siya noon at ayoko makadagdag pa sa iisipin niya ang kakaibang ginagawa ni Ate Shen. Kakaiba kasi, hindi naman mamahalin ang mga gamit na kinukuha niya mula sa amin. Mga maliliit na bagay lamang yon at hindi ko alam kung anong dahilan niya sa pagkuha ng mga yon. Sinetsyempohan ko na lang talaga noon na si Kuya Larry ang makausap ko tungkol sa ginagawa ng girlfriend niya. Kaya lang ay madalas na hindi nagkakatagpo ang oras namin sa bahay, Papa Dudut. Yun oh, may natira pa sa sinaing ni nanay na kanin. Sakto na to para sa ulam na dala ko. Ang sabi naman niya kanina, kumain na siya kaya malamang para sa akin na lang to. Oh, nakauwi ka na pala. Opo, Nay. Kumain na rin po kayo, di ba? Sabi niyo sa chat kanina. Oo, sabay kaming kumain ng tatay mo kanina. Ayan, pwede ko na talagang ubusin tong kanin sa kaldero. Bumili na rin po kasi ako ng ulam bago ako umuwi dito sa bahay. May binili ka na palang ulam. Hindi pa rin yata kumakain si Shen eh. Kasi kauuwi pa lang niya mula sa pag-aasikaso ng mga papeles niya. Magsabay na kayong kumain dahil kakaunti na lang din naman ang natirang ulam. Shen! Halika na rito! Kumain ka na, sabayan mo na si Kai. Tinawag niyo po ako, Nay? Oo, sabayan mo nang kumain si Kai dito. Sige po, nagugutom na rin ako kasi hindi pa ako kumain bago umuwi ng bahay. Naku, Ate Shen, pasensya ka na pero para sa akin lang tong ulam na binili ko eh. Ako marami naman yung nasa mangkok na ulam. Kasya na yan sa inyong dalawa. Yung kanin pa nga lang po, Nay. Kulang na sa akin tapos paghahatian pa namin tong ulam na binili ko. Grabe ka naman, Kai. Para namang ang lakas ko kumain para maubos ko yung ulam mo. Bakit? Hindi ba? Kaya nga ako nauubusan palagi ng ulam dito sa bahay dahil sa'yo eh. Di sa'yo na yung ulam mo. Sa akin talaga kasi akong bumili nito. Kai, ano ba? Ulam lang yan ha. Hindi mo kailangang makipagtalo kay Shen. Oh, bakit ba nagsisigawan kayo dito sa loob ng bahay ng ganitong oras ng gabi? Narinig sa labas yung mga boses nyo eh. Ito kasing kapatid mo eh. Masyadong mayabang, Larry. Bakit? Tay, ano naman bang ginawa mo kay Shen? Alam mo kuya, hindi ako ang dapat na tinatanong mo niyan eh. Kasi gusto ko lang namang kumain at mabusog sa pagkaing binili ko. Mas mabuti pa, tanungin mo yung girlfriend mo kung anong ginagawa niya sa mga gamit na kinukuha niya sa atin. Ano sinasabi mo, Kai? Nay, di po ba? Madalas na may nawawalang gamit dito sa bahay. Nakikita ko po sa kwarto ni Kuya Larry. Nakatago doon kasama ng mga gamit ni Ate Shen. Hoy, huwag kang mag-imbento ng mga kwento ha. Hindi ako nag-iimbento ng kwento, kuya. Di ba? Ate Shen? Sorry, nawalan na pala ako ng ganang kumain. Sa'yo na yung ulam mo, Kai. Isaksak mo sa baga mo! Papa Dudut, mahaba talaga ang pasensya ko. Halata naman sa takbo ng kwento ko dito sa sulat, hindi ba? Kaya lang ay may oras talaga na mapupuno tayo at hindi natin mapipigilan ang sarili natin na sumagot. Lalo na kapag paulit-ulit yung inis at pagod na nararamdaman natin. Hindi ko natuloy napigilan ang sarili ko na ilabas ang sekreto na tinatago ni Ate Shen. Nakita ko ang pamumula ng mukha niya na para bang natatakot at nalilito siya. Pinigilan ko siyang pumasok sa kwarto niya at pinaamin ko siya sa kakaibang ginagawa niya.
Nauutal-utal na rin siya sa pagsasalita noon pero hindi na niya naitanggi pa ang sinasabi ko tungkol sa mga nalaman ko. Hindi niya pinaliwanag kung bakit niya ginagawa yon at nag-walk out na lamang siyang bigla. 2 araw ang lumipas ay umalis na rin si Ate Shen sa bahay namin. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan ni Kuya Larry sa bahay, siguro'y dahil sa hiya at sama ng loob sa naging pagtatalo namin. Hindi nga nagtagal ay nagkaayos din naman kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi na rin siya masyadong nagkwekwento sa amin ng tungkol kay Ate Shen. Hanggang sasabihin niya na naghiwalay na silang dalawa, pero hindi na niya binanggit kung ano nga ba ang naging dahilan. May bago ng girlfriend ngayon si Kuya Larry. Legit na mas maganda at mas mabait kesa kay Ate Shen. At ang alam ko ay nagpaplano na rin silang magpakasal. Wala na rin po ako naging balita pa tungkol kay Ate Shen. Kung ano nga ba ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang pagkuha, Papa Dudut, sa mga gamit namin. Hindi ko na nalaman pa. Pwede may sakit siya, hobby niya yon, o kaya trip niya lamang. Ang mahalaga ngayon, wala naman na siya sa buhay namin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, ang inyong kapuso at kabarangay, Kai. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.